Okay, magandang gabi po mga kababayan. Alam nyo, hindi sana ako mag-vlog ngayon kasi sobrang pagod na pagod po ako. Pagod na pagod ako maghapon. Kasi nga, in preparation for this coming uh, typhoon. Hindi pa nga tapos hindi ko pa naisilong yung isang malaking halaman kasi napakabigat. Pero yung iba na ipasok ko na, ginapos ko yung mga dapat igapos. Yung halaman, hindi ko pa sinusukluban nung shedding net. Kasi sobrang init po kanina maghapon. Sobrang init. Na akala mo walang paparating na bagyo. Bukas ko na lang siya kapag... Kasi yung bagyo naman darating, mag-uumpisa ng mag-ubulan mga 2 p.m. So, siguro ko sa umaga, habang wala pang ulan, babalutin ko na siya. Hindi ko muna binalot ngayon kasi para makahinga. Kasi hanggang linggo yan hanggang linggo siyang nakabalot, nakagapos. Para hindi siya iwas-iwas ng malakas na hangin. Alam niyo mga kababayan, pag ganitong sobrang kalmado, para tuloy akong hindi nakakalma. Kasi naranasan ko to nung Typhoon Yolanda. Kasi yung Typhoon Yolanda, supposed to be dito po ang tumbok nun sa Bicol. Last minute nga po, nag-iba ng direksyon. Bumaba, pumunta ng Visayas, Tacloban. Sobrang bago po yung bagyo na yon. Yung bagyo, umano siya Nag-umpisa siyang lumakas yung hangin mga alas 8 na ng gabi. Pero mula nung hapon hanggang nung sunset hanggang 7 o'clock, napakatahimik po, walang hangin-hangin, kalmadong-kalmado. Tapos bigla na lang nung pagdating ng 8 o'clock, ayun, nagwawasiwas na ng mga dahon ng nyug. Tapos 9 o'clock nga hanggang madaling araw, ayun, grabe. So, yung po ang napapansin ko kapag may malakas talagang bagyo paparating, sobrang kalmante. Sobrang kalmado ang kapaligiran. Yun yata yung tinatawag na the calm before the storm. Scientific na yan. Hindi ko... Basta ganun ang observation ko. Ngayon, sobrang napagod talaga ako. Ang dami kong ginawa paghapon. Kaya ginabi na po ako kasi syempre nagsunog ulit ako ng basura, naligo. Tapos ito. And then pinanood ko muna yung yung pag-approve po ba nung budget ng Office of the Vice President for 2025. Nakakagulat mga kababayan. Parang, hindi ako makapaniwala na parang, my goodness. Ano ba yun? Sabi ko, ano ba yun? Wala pang, umabot din ba ng mga 10-15 minutes? Approve na. Ganito po yung nangyari na obserbahan ko pagbukas na pagbukas. Hindi pa sila nakaupo, nag-ano-anuhan pa sila doon, nagpe-prepare. Nandun yung nakatayo na yung nag-usap-usap sila doon sa session hall. Usap-usap si Robin Padilla. Alam mo, pag tuwing nakikita ko si Robin, nag-uusap-usap si Robin, si Bato, si JB Hercito, tsaka si Tolentino. Alam mo, pag nakikita ko ang mga to, para ako, naaalibadbaran po talaga ako. Tapos ito na nga. Sabi ko, batang tagal, parang, ano ba yun, batang tagal, hindi pa nag-uumpisa. Tapos parang mayroong konting tension na para bang may hinihintay, usap-usap. Hindi naman naririnig kasi naka-off ang mic
Tapos ito na, yun pala ang hinihintay po, yung guest of honor na napaka-honorable. Itong si Vice President Sara Duterte. Alam mo si Sara Duterte ngayon pag nakikita ko, parang may something talaga na ano sa kanya, something that's happening behind the scene. Yung, well, behind the camera, yung siguro tuwing sa solo siya, yung siya lang. Kasi parang iba ang aura ng mukha niya, yung expression ng mukha, parang ngumiti man siya, parang plastic, parang mayroong something sa likod. Kasi, tsaka isa pa, napansin ko sobrang taba na niya, yung, ang taba-taba ng mukha, tapos yung buhok, para bang hindi siya nag-aayos na ngayon. Kasi nung umpisa, lalo na nung umpisa nung campaign, di ba ang ganda-ganda nung gupit nung buhok niya, very neat. Ngayon parang hinahayaan na lang na humaba at parang hindi nag-aayos. Parang inano lang yata, sinuklay lang ng ganyan. Basta parang hindi gano'n ang ano, may something. So ito na, yun pala ang hinihintay. So pagpasok, ayun na, pagpasok ni Sara, hindi na sila magkanda-ugaga. Ano na, sinalubong nila, na para bang, doon nyo po makikita mga kababayan, the way kung paano nila salubungin si Sara. Sobra silang nakakadiri, nakakadismaya, nakakalungkot, mga kababayan. The way na tratuhin nila si Sara, ang layo kaysa dun sa Kongreso. Para silang mga parang yung tinatawag na himod puwit. Parang sobra silang, may takot ba sila kay Sara? Ang tingin ko po, dito sa actions ng mga senador, yung trato nila kay Sara, ay confident itong mga senador na ito, na si Sara po ang magiging pangulo, ang magiging susunod na pangulo. Kasi kung hindi sila naniniwala na mangyayari yon, hindi sila maghihimod puwit. Hindi ganito dapat ang treatment nila. So pagpasok, parang hindi na sila magkanda-ugaga na shake hand. The way na makipag-shake hand sila, the way yung pagsalubong nila, talagang makikita mo na pro na pro. Pro Sara na pro Sara, pro Duterte na pro Duterte. So, dito mo po makikita mga kababayan kung sino itong mga pro Duterte at pro Sara. At itong mga senador na ito, ang wish ng mga ito, mababasa mo sa kilos nila, sa paano nila i-treat itong si Sara. Talagang gusto nila na maging susunod na pangulo itong si Sara. At dahil sa gusto nilang at naniniwala sila, confident sila na ito nga ang magiging susunod na pangulo, ganito sila sumipsip. Kaya ganito sila sumipsip. Nang sa ganon, pag nakaupo na si Sara, malakas sila. Yun po ang nakikita ko, yun ang basa ko. So, ang mga kumamay kay Sara, unang-una yata si JB Ejercito, tapos si Coco Pimentel, si Francis Tolentino, of course si Grace po, dahil siya yung head ng komite, and then itong si
Even Nancy Binay, the way na makipagkamay sila, talagang makikita mo, mababasa mo na ganun sila ka-worshiping kay Sarah. They treat her like a goddess. Of course, si Cynthia Villar. Alam mo si Cynthia Villar, napapangitan ako sa kanya. Sorry. Totoo namang pangit itong taong ito eh. Hindi po sa pamimintas ito. Hindi ako mapintas na tao. Kaya lang dahil sa pag-uugali ni Cynthia Villar, nakikita ko tuloy ang kapangitan niya. Ako hindi baling physically challenged as ang isang tao. Basta maayos ang pag-uugali, maganda yan sa paningin ko. Pero ito, natural na pangit ito eh. Maglakad pa siya doon, kasi siya yung pinakamatanda doon eh. Tingin ko tuloy sa kanya para siyang matandang hukluban. Ang pangit niya. Kung maglakad pa eh, baluktot. Ilang ulit niyang kinamayan at ngiti-ngiti sila, kwento-kwentuhan sila. Halatang halata mo talaga na very close sila. At mayroong something sa relasyon nila. Ang pinakang nagulat po ako, itong si Jinggoy. Dahil siya yung presiding. Di ba kasi, Senate President pro tempore. Wala doon si Cheese, wala doon yung iba. Si Risa, wala doon. Lahat ng mga nandoon present, puro mga pro-Sara, pro-Duterte. Mga DDS. DDS yun. Kapag pro-Duterte, DDS. Given yun. Ang pinakang nadiri po ako, yung ginawa ni Jinggoy. Hindi lang siya basta, hindi niya kinamayan si Sarah, kundi nagmano. Imagine that. Nagmano. Yun ang pinaka. Iba po yung kakamay ka lang sa nagmamano. Di ba ang pagmamano, although ang pagmamano ay sa matatanda, yan ay kultura natin na tanda ng paggalang, pagrespeto sa nakatatanda. But, saan po ba natin yan nakuha? Ang pagmano, nag-originate po yan sa mga mafia. Mafia sa Italy. Doon po nag-originate ang pagmamano. Nagmamano yung isang subordinate doon sa Godfather. Doon yung nagmula. Dinala lang dito. Although pagdating din sa Pilipinas, maganda ang meaning ng pagmamano. Pero yun, si Jinggoy nagmano kay Sarah. My goodness. Alam mo, hindi ko maintindihan itong mga senador. Itong mga senador na ito. Even Coco Pimentel. Ano nangyari kay Coco Pimentel? Di ba oposisyon ka, Coco Pimentel? Hindi ko na talaga magets ang mga tumatakbo sa utak nitong mga senador na ito. Ang nakikita ko po sa kanila, kanina, during that 10-minute deliberation, gulat na gulat po ako mga kababayan kasi ganito lang ang nangyari. Pagdating ni Sarah, umupo na kaagad si Jinggoy doon sa kanyang trono. And then upuan na silang lahat dahil si Sarah lang talaga ang hinihintay. And then nag-umpisa na. Umpisa siyempre nag-intro itong si Grace po.
And then, sunod na nag-speech si Bato, pero dahil sa sobrang excitement, nakalimutan niya na si Bongo pala ang dapat maunang magsasalita. At yung mga sinabi ni Bongo, sobrang budol, mga kababayan. Nananawagan siya, nakikiusap siya sa komite na ibigay yung budget na hinihingi ni Sara. Na ibalik yung pondong tinanggal ng Kongreso, yung tungkol doon sa mga, tinanggal ito ng Kongreso, yung tungkol doon sa mga social services, at yung pambaya doon sa mga satellite offices na hindi naman kailangan, at itong mga social services na dati nang ginagawa ng DSWD. Kasi may mga libreng sakay, may mga palibing. Alam nyo, dapat sana, itong mga, kung totoo man na tumulong sila magpalibing, hindi ba dapat nakalista kung sino yung mga pangalan ng mga ipinalibing nila? Yung tinulungan nilang ipalibing? At yung mga, kesyo yung magnegosyo taday na nagbibigay doon ng puhunan sa kababaihan, sa mga nanay, dapat mayroong ano yun eh, may listahan. Sino-sino ba ang mga binigyan at magkano ang ibinigay at anong negosyo ang ginawa. Yun ang hinihingi ng mga kongresista na hindi maipakita yung proof ng expenses. Pagdating dito sa Senado, baliwala. Ang tingin ko tuloy mga kababayan, parang kinakalaban nitong Senado ang Kongreso. Kinakalaban. Kasi yung ginawa na ng Kongreso, which is yun ang dapat matino na klase na desisyon na huwag bigyan ng hinihingi itong si Sara Duterte dahil hindi nga maipaliwanag kung saan ginasta yung mga pera at yung mga pinagkagastahan na walang maipakitang ebidensya, mga resibo, walang resibo, hindi maipaliwanag, at hindi nga uma-appear. Ipinapatawag doon sa Quadcom, ayaw mag-appear, Quadcom, doon sa congressional hearing, sa OVP, budget hearing. Hindi nagpupunta at minsang pumunta ng away pa, ng bastos. Kaya nga nabwisit ang Kongreso, di ba? Pero pagdating sa Senado, okay lahat. Kinakalaban. Itong Kongreso, pro-admin, pro-bayan. Pero itong Senado, hindi ito pro-bayan mga kababayan. Hindi ito pro-Pilipino. Hindi para sa bayan. Para sa isang tao at sa isang pamilya at para sa kanilang sarili. Yun lang ang ibig sabihin nun. Di ba? Hindi maipaliwanag kung saan ginasta yung pera tapos ngayon na humingi uli. Alam mo, nagpunta lang doon si Sara para manghingi ng pera. Manghingi. At in 10 minutes, ni walang usap-usap, kamayan lang. Approve. Yung pakiusap ni Bongo na ibalik yung mga nasa social services budget na tinanggal ng Kongreso. Ibalik. At ibinalik nga. See? Hindi nga makapagpakita ng resibo kung saan ginasta yung pera. Tapos ito humingi uli, binigyan. Alam niyo mga kababayan, remember, wag po nating kalimutan itong mga senador na ito na nag-approve na tumatakbo ulit sila ngayong 2025. Si Bongo, si Bato, si Tolentino na sumali pa, nakisakay pa, nakikisakay ngayon.
sa senatorial slate ng administrasyon. Itong mga nakita ko kanina, itong mga senador na ito na nag-approve, mga traidor ito sa bayan. Mga traidor. Alam mo, nakikita ko sa kanila ngayon, pagkatapos nilang ma-approvean, dinagtayuan na. At si Grace po, kinuha na yung gamit niya, yung bag niya, yung jacket niya, lumabas na. Pati itong si naunang, sabi ko, tapos na ba? Nagtayuan na, tapos nagyaya na ng picture taking. Photo op. At nag-picture taking sila. Nandun si Nancy Binay, si Coco Pimentel, lahat sila nakangiti. Si JB Hercito, si Jinggoy, si Cynthia Villar na pangit, si Grace po, katabi pa niya si Sarah. Nakakalungkot, nakakadismaya, kasumpa-sumpa, mga kababayan. Kasumpa-sumpa itong mga senador na ito. Hindi nito iniisip ang kapakanan ng mga mamamayang Pilipino at ng bayan natin. Ang iniisip lang nila, unang-una, ay ang mga sarili nilang political career. Kaya sila nakikisama at sumasamba dito kay Sara at dito sa mga Duterte. Pati kay Kibuloy, di ba? Hindi sila para sa bayan. Hindi sila para sa bayan. Ang tingin ko sa kanila kanina, para silang sindikato. Sindikato ang Senado. Kasumpa-sumpa. Dati kahit even itong si Coco Pimentel, dadalawa na nga lang sila ni Risa Hontiveros. Ngayon, pati si Coco Pimentel. Ibig sabihin ba, itong mga senador na ito, na sumasamba kay Sara, ibig sabihin lang po niyan, gusto nila na si Sara ang maupo na susunod na Pangulo. At alam na alam nating lahat, I don't believe na hindi nila alam, hindi nila nare-realize kung magiging anong klaseng Pangulo itong si Sara. Bakit nila ina-approvean? Just imagine mga kababayan kung si Sara ang nakaupong Pangulo. Ang dami nitong ipapapatay. Ultimong Pangulo nga gustong pugutan ng ulo eh. Matindi ito. Kung psychopath yung tatay, mas doble ka psychopath itong anak na ito. Nakakatakot, karimari-marim na klaseng pamumuno ang gagawin nito. At ito po, itong klase ng pamumunong ito, approve ito dito sa mga senador na ito. Kasumpa-sumpa kayo. Kaya alam mo, sa totoo lang, dapat wala na yung Senado na yan eh. Kung ganyan din lang naman. Alam niyo, pagkatapos na ma-approvean, itong si, ngiti-ngiti. Si Bato, ngiting tagumpay, ngiting aso. Sige, tingnan natin sa 2025. Nakikiusap ako mga kababayan, wag nating iboboto yan. Ito si Bato de la Rosa. Sana nga, iwan ko ba naman kay PBBM, bakit hindi pa ipalampot sa ICC? Dapat ipa-aresto na yan sa ICC eh. Nag-aano lang sila eh. Mga salot ito. Salot. Salot sa bansang Pilipinas. Ito mga DDS na ito. Duterte Camp. Kasama na dyan si Grace po. Si Cynthia Villar, si Mark Villar, even Jinggoy Estrada, JB Hercito, Francis Tolentino,
Of course, Bongo and Bato, Robin Padilla. Baka madagdagan pa eh. Nasusuklam ako tumingin. Itong si Bongo, itong mga plastic na mga makabayang plastic, mula kay Duterte, kay Bongo, laging may nakakabit na yung pin na Philippine flag. Sobrang hipokrit. Napaka-hipokrito. Hindi dapat naglalagay yan dyan. Dahil sa katotohanan lang, hindi naman talaga sila makabayan. Pro-China yan eh. So what's the point na maglalagay dyan ng pin na Philippine flag? Ang gumagamit po, naglalagay niya yung totoong makabayan. Hindi yung kagaya niyan. Si Duterte parating may nakalagay na pin eh. Hindi bagay. Alam naman natin kung sino ang sinusuportahan ninyo eh. Hindi naman Pilipino. Diyos ko. Hindi ko po maintindihan kung bakit ganito ang takbo ng utak ng mga to. Gusto nila na si Sara ang maging Pangulo? Well, kung sakali man, sakali man, wag naman sana. Kung sakali na maging Pangulo nga si Sara, safe na safe kasi sila eh. Itong mga kasumpa-sumpang senador na to, safe na safe ang posisyon nila. Dahil ngayon palang pinapakita na nila na himod-puwit sila kay Sara. So safe sila. Safe na safe, hindi sila mapapatay, hindi sila makakatikim ng pahirap mula kay Sara. Masaya sila. Samantalang pinapatay ni Sara yung karapatan ng mga Pilipino, pero itong mga senador na ito, wala silang pake. Basta sila nakaupo, politiko pa rin. Nandiyan pa rin nakakapit sa kanilang posisyon. Sana mga kababayan, hindi, kaso kahit anong, kukunti lang po kasi ang Pilipino na marunong mag-isip. Kasi yung mga Pilipinong matatalino, hindi po ibinoboto itong Jinggoy Estrada na to, yung Bong Revilla, yung Robin Padilla. Hindi yan. Kaya naman po yan, nakakapasok pa rin dyan. Parati pa rin na lumalabas kasi ang bumuboto sa kanila ay itong mga tanga na butante. Yung mga butante na dinadala nila sa ayuda, sa mga vote buying. Mga tanga. Ay, Diyos ko. Nadadamay ang lahat eh. Kaya nga ba ako, kaso wala na mga approve dito sa idea ko eh. Na dapat po ang may karapatan lang na bumoto, mga taxpayer. Pag hindi ka taxpayer, hindi ka dapat boboto. Kagaya niyan, itong mga taong, mga bubong tao na ito na, kumbaga wala naman nga naitutulong sa gobyerno. Walang ambag. Lagi na lang sila, wala na nga ambag, sila pa ang laging inaayudahan. Tapos sila pa yung mapipili, sila pa yung boboto doon sa mga kasumpa-sumpa na mga politiko, lalo na mga senador. Tapos anong gagawin? Ipapahamak lang yung bansa natin. Ibig sabihin, damay-damay tayong lahat.
damay tayo sa katangahan, sa kabubuhan nitong mga tanga na butanteng ito. Di ba? Damay tayo eh. Kaya nga ang sabi ko, hindi dapat payagang bumoto yung mga yan. Kasi kapag taxpayer, matinong taxpayer, marunong yan. Buboto yan ng tama dahil pera niya. Alam niya na may pinagpaguran siya na ikinontribute dyan, na isinasahod dito sa mga kasumpa-sumpang politiko na ito. Pero ito yung mga wala namang ambag. Wala namang ambag. Inaayudahan pa. Pagkatapos, boboto pa ng mga walang kwenta na senador. Tapos tayo ang mahihiram. Oh my God! Kung ganito po ng ganito ang klase ng takbo ng bansa natin, napakalabo na umasenso. Malabo. Kagaya niyan. Hindi para sa bayan. Ito mga nasa gobyerno, hindi para sa bayan. Anyway mga kababayan, hanggang dito na lang. Na high blood lang ako. Mas lalo tuloy akong napagod nung makita ko yung nagpunta lang doon para manghingi ng pera. Pagkatapos yung dalawang babae, si Grace po at si Cynthia Villar, pagkatapos nun, nagsialisa na. Parang tingin ko ang sarap ng buhay ng mga to. Ganun-ganun lang, pero kumakamal ng milyon. Ay, Diyos ko po. Okay mga kababayan, hanggang dito na lamang po. Mahalin po natin ang ating bayan dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan.